we go again. Kumusta mga subscribers natin dyan? Maraming salamat sa patuloy na pagkantabay sa ating mga video. Okay, so nandito na po tayo sa ating ika-13 araw ng ating art challenge na Inktober 2023. It's Friday the 13th. Oh my God, so ingat kayo sa mga uuwi. Anyway, sabi naman nila, hindi naman malas yung araw ngayon sapagkat it's Sahod Day. Amazing. It's Friday, din kinsina natin is nasa Sunday, so most of mga kumpanya ay nagpasahod dahil Friday. Okay, so we got a weekend kinsina. So, siyempre, sumahod na rin kami sa company namin. Maraming salamat at may pambili na tayo ng ulam. Okay. So, ang tema natin sa araw na ito ay rice o pagbangon. Pero yung naisip nating concept ay kakaiba. Dahil malapit na ang Halloween. Ang ginawa natin dito ng concept ay rise from the dead. Oh no! Mga zombie lumalabas. Ang sinira natin ay may mga kamay na parang umaangat galing sa lupa o sa kanilang mga libingan. So maraming mga kamay dito, maaaring yung naging paglibing o nilibing sila ng sabay-sabay sa isang hukay, yung ganitong scenery or sitwasyon, kaya sabay-sabay silang lumabas. Maaaring ang isa sa kanila ay contaminated bilang isang zombie. Ayun, nagkaroon din ng virus yung ibang mga patay sa inilibing. Pero siyempre, it's a fictional, wala pong katotohanan yun. Mostly, nakikita lang natin sa mga movies, yung mga zombies na yan, mga movies. Okay? So, maraming sikat na mga movies yung mga nakikita natin. Yung malupit na nakita ko, yung Train to Busan na part 1. Yung ganda nun. Malupit yung topic nun. And then yung World War Z. Yung Brad Pitt, malupit din yun. Alright. So, yung background natin ay may malaking buwan. Kabilugan ng buwan. Ayan, kabilugan ng buwan. Para horror yung dating ng ating scenery. So para siyang nasa isang sementeryo, pero hindi sementeryo yung ginawa ko dito. So parang nasa isang gubat lang siya, nakalibing. Doon nakalibing yung mga naglabasang mga kamay, ng mga patay tao. And then mapapansin mo sa sketch natin, sa may medyo malayo meron doong isang castle, o kaya isang mansion na medyo haunted or something sapagkat dark yung iginagay nating shading sa ating sketch. So makikita natin mamaya kung paano natin yan i-render sa pen and ink. Alright. So napakadaling gawin ng isang mga horror na mga karakter sapagkat hindi masyadong perfect yung kanilang itsura. Most of them are deformed, mga deformed lang, kaya kahit hindi masyadong perfect yung mga anatomy na ginagawa natin, ay mas madali nating maiguguhit. Alright, so dito dahil sa mga kamay, maraming mga artist ang hirap sa pagguhit ng kamay. Kahit naman ako, medyo nahihirapan din ako sa pagguhit. So, ang ginagawa ko, tinitingnan ko yung kamay ko. Yan, pinipicturean ko yung kamay ko. Or minsan naman naghahanap ako ng mga reference images sa online para magkaroon ako ng idea kung paano ko siya i-guguhit. Alright, so hindi ako sanay gumuhit ng mga kamay. Pero nagagawa naman natin. Hindi nga lang 100% perfect. Pero at least, ayan, meron ng kamay. Okay, so maraming kamay yung naiguhit natin dito. Ayan, palabas na sila sa kanilang hukay, so walang ulo. So, ang una ko sanang naisip na iguhit dito kanina sa challenge natin ay isang rise to above, parang isang mountain climber, pero naisip ko parang matatagalan ako dun sa pagguhit ng isang mountain climber. Alright, so ito na lang naisip ko para mas mabilis. And then ginawa natin itong illustration na to for almost 20 minutes. Medyo may katagalan yung ating sketching dito sapagkat marami din namang details itong kamay na to, itong mga kamay na to. So ang bibilangan natin yung mga kamay na i-drawing natin ay 4. Yan. So 4 na tao yan. Tatlong kanan at isang kaliwa. Yun. So wala silang mga pares, isa-isang lumalabas yung mga kamay na yan.
Alright, so sana nagustuhan nyo yung ganitong style, lalong-lalo na malapit na yung ating Halloween for the next month. Maraming mangyayaring mga Halloween parties sa opisina kaya namin. Hindi ko alam kung magkaroon ng Halloween party. Pero last year nagkaroon kami ng private Halloween party kasama ng mga katrabaho. Medyo masaya naman at nakakatuwa. Ang iba may mga costume, mayroon mga paint, face paint, yung iba astig. Meron namang parang mga mascot yung kanilang attire. Astig din. Pero ako taga-palakpak lang ako. Hindi ako sumali sa mga costume. Alright. So dito makikita natin ginagawa ko na yung haunted house or isang haunted castle sa may malayong bahagi ng area. Malapit siya sa kabundukan. Yun. So yung area ng mga lumalabas na mga zombie ay medyo malayo, no? So mas hard yung ating rendering dito sa ating pinakamalapit na mga kamay. And then mamaya lalagyan natin to ng hard stroke sa gilid upang mas ma-emphasize o mas malapit siyang tingnan para yung ating deep of field ay mas klaro. Okay? So ang ginamit nating pang fill sa mga dark shades ay itong brush pen na may open. Mas maganda siyang gamitin sapagkat malaki yung kanyang stroke. Madaling napupuno yung mga parts na gusto nating i-fill ng black. Alright, so mas maganda itong gamitin na pen kung malaki yung artwork natin, yun ang gagamitin natin. So parang hindi siya mabilis maubos yung ink. Yung 0.5 na ginamit natin sa pag-inking ng mga lines, line art ay sa tingin ko parang malapit na siyang maubos. Kulang na yung kanyang lines na labas ng ink. Hindi ko na masyadong nafe-feel. Itong ating brush pen, mas marami siyang nilalabas na ink. Alright, so meron tayong nilagay na mga patay na puno sa gilid ng sa ating illustration. Sa kaliwa at sa kanan, lalagyan natin yan. And then yun nga, nilagyan na natin ng stroke yung mga kamay para mas ma-emphasize natin na nandito siya sa may unahan na part. No? So, yung contrast dito ay mas makapal. Alright, so siyempre, ang gagamitin pa rin nating pin for shading ay 0.02. Itong brush pen, ginagamit natin mostly sa mga stroke, fill, pang-pirma minsan. Mostly pang-pirma itong ginagamit natin. Sapagkat maganda siyang gamitin kasi para siyang calligraphic. Pwede siya pang-calligraphy. Kasi pag idinidiin mo siya, mas makapal yung tama. Kapag medyo hindi mo siya idinidiin, lumiliit yung kanyang stroke. Hindi katulad nitong may mga pin na normal kasi pag 0.5 talaga yung laki ng kanyang stroke. Kapag 0.02 lang. Hindi mo siya ma-adjust. Itong brush pen, pwede mong ma-adjust na para talaga siyang tunay na brush sa pangpinta. Okay, so lagyan natin ng buwan. So pasensya na kayo, hindi masyadong perfect yung pagkabilog ng buwan. Sapagkat freehand lang, hindi tayo dito gumamit ng kompas. Kabilugan ng buwan. So kailan ba yung kabilugan ng buwan? Ngayong buwan, tapos na ba? Alright, so ito, lagyan natin ng shading, ng shades and shadows yung ating mga kamay at iba pang parte ng ating illustration upang magkaroon siya ng kunting buhay para hindi siya flat lang tingnan. Alright, so shoutout ulit sa mga kapwa natin artist na gumagawa ng ganitong challenge ngayong buwan ng Oktubre 2023. Maybe next year hindi ko na ito gawin. Ngayon ko lang ito gagawin. Next year, ibang challenge naman yung gagawin natin. Pero itong mga pen and ink, maaaring gagawa tayo ng ilang mga video about illustration sa pag-pen and ink. Kasi siyempre, ibang karakter na yung gagawin natin. And then, mas broad na yung ating mga illustration na gagawin. Maaaring gumawa tayo ng mga fan art, ng mga DC or Marvel, ng mga character heroes, or mga flowers, pwede tayong gumawa. Depende sa mode natin. So, yung mga artist ay mga moody. Kapag kung ano yung gusto nilang i-drawing, yung talaga yung ginodrawing nila. So ako minsan kapag masaya ako,
marami akong naguguhit na mga karakter na mostly mga babae na smiley, naka-smile lagi. Gusto ko yung mga figure ng mga babae o mukha ng mga babae. Mas maganda silang i-drawing. Ika nga, yung pinaka-perfect daw na figure na ginawa ng Diyos ay ang babae. So, marami tayong makikitang mga painting, artworks, puro mga babae. But mas maganda rin pag-aralan yung mga katawan ng lalaki, lalong-lalo na yung mga masculine. Sapagkat nakikita mo yung mga muscles, kitang-kita yung mga muscle cuts. Napakagandang iguhit. So, mga superhero, yun ang ginagawa natin sa mga superhero. Alright, so malapit na matapos yung ating art challenge ngayon. Ang tema natin ay Rise. Ang pinaka-title natin dito ay Rise from the Dead. Okay, so gumamit ulit tayo dito ng stippling para sa kanyang atmosphere, para sa langit, para maging malambot yung kanyang effect ng kanyang shading. Alright, so maraming salamat ulit sa mga nanood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, ay mag-subscribe na po kayo. At pakihit na rin ng like and share button upang tabayan nyo ang susunod pa nating mga video. Ang tema natin ngayon ay Rise. Yung October 13, Friday the 13th. Ingat po kayo lahat. And see you in the next